Oh my gosh! It's Marie Fowler and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kasama ko ang Tor Girls and sa pagiging babae. Okay, ano sa paligid? Guys, pasensya na, antok na antok. Hindi pa rin ako ano. Girls, bago magtanong si Ate Marie, manginig kayo. Maganda. Hindi, mami, parang... Manginig ka, mami. Siya ba? Yan, yan. Halika ikaw manginig dito. Palandi! Okay, ano ang pinaka mahirap sa pagiging babae? Kategory muna. May kategory. May kategory? May kategory. Kategory muna. Sa kategory ng pagiging isang anak. Anak na babae. Anak na babae. Laging sa pagkababae. Pang-inumin mo to, bobo! Pang-ina, bobo! Ay, hindi mo na naiintindihan. Ipaano mo? Ay, naanto ka ba? Sige, tulugan mo na na. Antay ka namin na. Antay ka na mag-isip. Hindi, tawag ito. Di ba, babae ka? Sure ka ba babae ka? Ano nangyari na sa pagkababae? Ano ang pinakamahirap? Ngayon ang kategory, pagiging anak na babae. O, magkasample si Mikay. Ako na lang, ako una magkasample. Mahirap sa pagiging babae na anak ay hindi basta-basta mapayagan ng tatay. Lumabas! Na lumabas, gumala, umimik. Ay, ganun ba? Lagi ka bang gala? Kaya pala. Hindi ka na hindi tatay. Hoy, ako nga, lumaki walang tatay, gawa-gawa ko lang yun, napanood ko lang sa movie. Sige, ito na. Bawal daw magkaluwa ng maaga. Sabi ng nanay mo. Pero ako nung Hindi, sinunod mo naman. Nag-asawa ka lang ng maaga. Oo, hindi. Bawal na siya nag-jowa ng maaga, pero... parang patago. Hindi niya nagawa kasi nag-jowa siya ng gabi. Kasi nag-emotion ang tatay, aminin mo. Gabi kayo nagkailaban. Maharot ka na ay. Maharot sa gabi. Napakita ko kay Jowa. Jowa, tigyan mo to. Sila man to. Akin na. Kumasobay. Thank you, Jowa. Di mo ikaw naman, papi. Walang ano, di ka love ng mama mo. Ano? Pagiging anak, di ka nahihirapan sa pagiging babaeng anak. Kahit through experience. Pag babae ka. Bakit naman? Baka dalawin ka na naman sa Napanaginipan. Diba mahilig kami kasi ni Papi, parang sa tagal ng panahon, syempre ng 7 years, pag nagbibiruan kami ng something talagang personal talaga, yung pag sinabi mo talaga, talagang masakit siya. Pero dahil sobrang magkakilala na kami, parang wala na lang talaga. As in. So, yun, mahilig kami mag-asawa, hindi ka alam ng mama mo, ganyan. Kasi alam namin yung mga naging problema niya sa mama niya. So, alam niyo naman din yung mama niya ay pumanaw na po. Ayan. Rest in peace po, Tita Adiar. Tapos, ang nangyari, nung isang gabi, tinanong mo si Bea, pinain mo na ba ako ng gamot? Bakit mo pa ako pinapakain agad? Kasi diba ang gamot ko after 1 hour? Tapos sabi ko, hindi ko talaga maalala. Tapos bigla may nakita ko sa TikTok, pinagsama-sama yung video niya, kapatid niya, tapos mama niya, parang kinumpart. Sabi ko, shit, alam ko na kung ba't nakalimutan ko ng gamot. Napainom mo ko, pero ang pangit ng gising ko. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko kay Beng. Tapos, ang naalala ko noon, gano'n talaga ako. Tapos saka ako naalala na, oh my God, napanaginipan ko yung mama ni Papi. Parang, hindi ko alam kung message siya or what. Ang napanaginipan ko, tapos sinabi ko, Papi, napanaginipan ko yung mama mo. Hindi ba, hindi naman natin napag-usapan. Hindi ko na nakita sa TikTok or Facebook. Wala, as in wala. Bigla ko na siya napanaginipan. Ganito yung scenario, te. Siyempre, dahil bida-bida ka din, nandun ka. Ano ba yan? Featuring Mama Marie. Para mas makakuto ka na yung panaginip. Merong effects. So, anong nangyari, te? Basta bilang na lang yung scenario na nasa palengke kami. Ako tsaka si Papi, wala ka pa nun. Okay. Tapos, after nun, naglalakad kami. Tapos, biglang nakita namin, napaparating yung mama ni Papi. Tapos may mga pulis. Parang, bigla na lang namamalengke kami doon. Di ko alam kung sa Power Sisters Olin na palengke ata yan.
Tapos, pa sa ibang palengke siya, never namin itong napuntahan. Hindi rin naman din ako nakakasawa ni Papi magpalengke, basta nandun kami. At ang senaryo, may set up yung police, bilang dumating yung mama ni Papi. So, alam mo na, parang yung, may maling ginagawa, illegal na naman. So, nakatingin kami sa kanya, tapos hinuhuli siya. Tapos nung hinuli siya, kasi na-set up siya, sinasabi niya, hindi naman illegal yun, ganito lang naman ako. Nagdadahilan pa siya. Parang yung dati, yung sitwasyon natin dati. Tapos ang nangyari, medyo blur yung panaginip ko, pero ang nangyari, kukunin na siya ng mga pulis. Tapos biglang si Papi, wait lang, parang gusto siya makausap ng mama niya. Bago pa, gusto siyang kausapin. So, nandun ako sa gilid. Tapos nag-uusap silang gano'n. Tapos habang nag-uusap sila sa isang gilid, nakapagano'n na naman si Papi, nakakausap na naman yung mama niya. Inaano pa ako ni tita na parang, nakalimutan ko yung sinabi, ko kasi agad kinuwento yun eh. Kasi medyo nakakalimutan ang iba, pero ang parang sinasabi niya na, anak ko yan si Papi, ganyan-ganyan. Wag mong ginagayan yung anak ko yun pala, yun sabi sa wag mong ginagayan yung anak ko. So, ganun lang ako sa kanya. Naisip ko, diba, basher ako ni Papi dito sa bahay, kasi biroan namin yun. Tapos, kinakausap ni Papi mamaya, tapos nasa isip ko lang sa panaginip ko na parang, ano ba yan? Kinakausap na naman ni Papi, naman tayo, sa ganyan problema na naman. Diba, may just napagdaanan natin ilang usap, ilang bate, lalayas ka sa kanila, babalik ka ulit sa akin. Diba, lagi kang ganun sitwasyon natin sa mama mo. Tapos, nag-usap sila. Bumalik na si Papi. Pagbalik ni Papi, bilang andito ko na sa tabi ko. Biglang gano'n yung panaginip ko, bilang andito ko na sa tabi ko, tapos hindi ka nagkasalita. For the first time. Hindi ka nagkasalita. Basta nandito sa Ate Marie, tapos paglapit sa akin ni Papi, sabi ko, ano Papi, ayan ka na naman, baka mamaya niniwala ka na naman dyan, sabi ko gano'n. Tapos sabi ni Papi, hindi, this time talaga magbabago na talaga siya, nangako na talaga siya sa akin, na magmumuna kami, gano'n, sila nga, parang gano'n, mo siya, magbabago na siya, talaga kayo nangako na siya. Papi naman, naniniwala ka na naman dyan, ilang beses ka lang na ganyan eh. Tapos ako nag-ano sa Papi, kaya ka na naman, hindi ako tumingin sa'yo. Sabi ko, te, saglit lang may nakalimutan tayo. Sabi ko, patay na pala yung mama ni Papi. Sabi ko, hindi na siya makakabawi kay Papi, tsaka hindi na siya magbabago. Wala na siyang chance makabawi. Sinabi mo sa akin? Oo, sinabi ko sa'yo. Biglang gano'n yung sinabi ko. Ano sinabi ko? Parang wala. Tapos biglang ginanon ako na best, nagising na ako. Hindi ka man lang pinagsalita ni Bill. Hindi ka pinagsalita ni Bill sa panaginip ko. Bigla niya ako gano'n, gano'n, ang sama ng panaginip ko kasi paano siya eh. Nag-aaway kami ni Papi. Papunta siya sa horror, kumbaga. Papunta na sa exciting part. Parang siyang, at saka yung na-realize mo kasi na nawala niya. Hindi, parang lumalaban siya. Nagbabago na nga siya. Bilang, ate, wait lang, may nakalimutan ka. Yung pa isaktong sinabi ko, ate, wait lang, may nakalimutan ka. Patay na pala yung mama ni Papi. Wala na siyang chance magbago, hindi na siya makakabawi. Sa ganun, parang feel ko kay Happy, hindi na siya makakabawi. Bilang nagising nga ako. Ganun siya, hindi ko alam kung diba? Pati si Ben, nung tinuwento ko, nilamutan talaga. Ngayon mo naman narinig ko. Mami, promise. Isang gabi lang to, diba? Siguro yun yung message sa'yo na siguro pag napapanood niya, huwag masyadong asarin yung anak niya. Hindi ko inasa si Papi or sa camera. Masyado. Sa ano lang, off cam ako. Kasi off yung mga joke kasi namin is pangit. Nakakaintindi. Oo, may mga joke kasi na kami lang nakakaintindi. Pero nagulat lang ako. Hindi ko alam kung message pa sa akin yung tita para, di ba kasi malakas ako sa mga panaginip. Sa mga ganyan. Medyo na iba tayo ng topic, pero sinishare ko lang sorry. Tapos ang ano ko is parang siguro message kay Papi na baka nagsisisi siya, hindi na siya makabawi, hindi na siya, wala na siyang chance magbago kasi naiwan niya na si Papi dito sa mundong ibabaw. Parang ganun siya eh. Marami sa pagkukwento ko talaga. Sa panaginip ko parang masama eh, pero nung kinuwento ko pag-ising ko, hindi na bumitan ko na kami ni Dave. Parang Papi, sabi ko yung panaginip ko kakaiba. Hindi natin napag-uusapan. Kasi biglang ganun. Tapos sabi ko nung, set ko lang ako ata magsimba pag dagasal ko yung nanay ko. Oo. So, kailangan mo din siyang kausapin. Alam mo yun, magsimba ka, magdasal ka. So, yun siya. Tangin, nakatupatok. Doon na lang. Pero grabe talaga. Parang gusto ko magsabi na, hindi ba kami gusto may parating sa akin may dumalaw sa paningin. May dumalaw din sa akin bobo. Tapos anak mo asa yun. Wala ba ka sa sasakyan?
Wala. Pal! Sinisimulan na naman ako nito. So yung makarelate. So, ayun na, wala lang. Na-share ko lang, napahaba yung video. So, Okay lang. Kapag-outro ka na agad. Wait lang, so yun ang ano mo? Yun ang experience mo? Yeah. Wala pa siya sabi. Pagiging anak na babae, ano pinakamahirap na part sa pagiging anak na babae? Ako mag-iisip para sa'yo. Ako, may sasagot ako na pinagsabihan ka naman ni Mama Marie na ba't ganun ugali mo nung panahon na yun, pero hindi ka namin masisipala. Pinakamahirap sa anak na babae kapag may okasyon o wala, kapag may bagong boyfriend ng nanay mo at inuwi sa bahay. Oo. Oo. Tama? Oo. Siya, libot ko na kasi tagal Oh, kasi kami, saksi namin, ha? Ba't ganun? Diba? Ayun, sasabi mo na, ikaw Bikay, ano pinakamahirap? Ganun din yun sa akin, di. Pagbabago-bago ng jowa yung nanay mo. Bilang babae ka na. Bilang babae. Mahirap din. Lalo pag Tas, kami ano, experience ka doon sa first na pinalit. Mahirap naman. Di parang ang point kasi bilang babae, ang hirap pag yung mami mo is yung kaka-break pa lang. Sabi bago ulit na boyfriend na papasok sa bahay. Yung hindi niligawan, hindi man lang, alam mo, yung nagdaan sa ganong proseso. Ikaw, Ako? ganun din. Sinabi ko na. Sinabi, siya una Ako lang una. Anto ka natin, Marie. Okay. Ikaw, te, bilang isang anak na babae, anong pinakamahirap? Ano, maraming expectations sa pagiging anak ng babae, lalo na pag panganay ka. Oh, wala pa tayo sa panganay, babae pala. Hindi nga, panganay na babae, sa pagiging anak eh. Maraming expectations sa pagiging ate, maraming responsibilidad na kailangan ganito ka, ganyan ka. Parang naman naging pabigat ako. Lalo na kapag ano, yung akala mo yung ikayayaman natin yung pagiging mabuti ko. Alam mo, alam mo yun, hindi ako pinapalabas, is sa akin ang kalamansi. Oo, kasi Alam mo, pagpaglaro sa labas, sila Tony, bilad sa araw, ang saya-saya nila. Oh, na-enjoy ko yung childhood ko. Kasi ang pamilya ko, guys, para lang alam nyo, akala namin na ikakayaman namin ay ang kabutihan ni Mama Marie. Ganun. Baka pangasawa daw ako ng prinsipe, sabi ng lola ko. Oo, ganun ang eksena. Yung pala Charis. Ate! Tawa-tawa si nanay, oh. Mukha rin tomboy yung asawa mo, no?